pagka bumababa na yung mga butiki galing doon sa kahoy sa taas, say ko baka mayroong kasi nagsipagbabaan yung mga butiki. Nature kasi naman yan, mga butiki, tsaka tuko. Alam niyo yung tuko. Kapag kahapon ay kapag kalubog ng araw, bababa sila at ang sabi, nagmamano sa lupa. Mabuti itong mga hayop nito, mabuti itong mga tuko at butiki, marunong mag-bless. Oo, totoo yan. Totoo. Kaya sila, nabubuhay sila na kahit hindi, walang bumubuhay sa kanila. Ganon. Oh. Kaya yun ang kagandahan. Dito nga yung mga kita mo yung mga kahoy na yan nabubuhay sila na hindi walang bumubuhay sa kanila. Yan Okay. Wala Anong tawag yan? Ng orchid? Mga dapo? Ganon? Ayan Nata mo, mga sila. Saka, hindi naman dinidilig, Ha? Hindi na naman dinidilig. Oo. Naman sila? Nabubuhay. Tingnan mo, ha? Opo. Paano ba itong nito? Ayan. But anyways, makikita mo man yan, Yan, Oo. Hindi. Hindi pala dyan sa pwesto nyo, nature. May mga halaman. Oo. Ito nga pa ito yung mga huwag kayong maingay. Ayan mga bisita ko. Nag-aaway. Yan. Nasaan na kaya ang ating mga kasama? Kumakain pa yun. Kung ano ba kaya. Ibang tututbrush pa. Good evening. Sandali lang po may kausap lang. Tatapusin pwede lang muna paantay. Apo. Ayos. Thank you po. Yun. Salamat po. So, but ikaw ay nagaway na ba rito sa Mindanao? Hindi pa po ako nagagawin Mindanao. Hanggang Visayas lang. Cebu, hanggang dun lang. Mindanao, hindi pa po. Hindi pa. So, mukha mo lang ngayon dito nakapunta dito sa amin. Ang mukha lang at saka ang boses. Boses. Napauna yung mukha at saka boses. But anyways, if ever na makaarating kayo rito para magiging masunurin kayo sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, go ye the world. Ganon. Kaya nga, sa ngayon, hindi pa buo ang pagka-Pilipino mo. Hindi pa kasi nakarating ng Mindanao. Ibig sabihin hindi pa rin sigurado sa buhay na walang hanggan dahil hindi pa nakarating ng Davao. Parang gano'n. Ayos. Kasi di ba? Di ba nangangako? Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Kung iniibig ang Pilipinas, bakit hindi sinamang Mindanao? Ganun. Opo. Paano? Parang na-concern ako doon. Parang yun lang na yun Yun na lang kaya sabi na wala sabi Pilipinas hindi man sa inibig ko ang Luzon at saka Visayas. Pilipinas But anyways, tayo? Mayroon pang missing. Panuno. Kaya nga, mahirap manumpa talaga. Kasi, babalikan ta.
So, yung paggawaan ng barong dyan sa Taal, nandiyan pa ba yun? Yung, Naroon pa po. naroon pa? So, ano na rin. Hindi naman nawawala yun dahil talagang inaalagaan nila yun eh. Dahil pamilyar na rin ang mga Pilipino na alam na doon kapag sinabing Taal, ligawan doon ng mga barong. Oo. Naalis po yun. But ngayon, medyo makabago na din. Na nga yung dating yung mga burda sa kamay. Kung hindi talagang para mabilisan, makina na ginagamit. Yeah, pero mas maigi pa rin yung yung burda ng kamay. Pagka ano yun siya, generate kasi ng job. Ganun siya. Pagka nakapag-generate siya ng trabaho. Inaanuhan lang sa ngayon lang kasi baka darating ang panahon robot na rin yung gumagawa. Yung mga pagbabago. Kaya nga di ba Pastor, pagka kung yung ating ngayon na ayaw na paanakin ng madami ang tao. Kasi kinokontrol ang anak. Talagang yung programmed depopulation. At nangyari tuloy lahat na lang mga robot na lang magtatrabaho. At saka yung mag-aalaga robot na rin. Ganon. Kaya mapala tayo dahil may maalagaan pa rin tayo hindi robot. Ganon. May mga robot na rin sa Mindanao. Mayroon? Maraming robot? Di ba yung robot sunod-sunuran? Ganon. Sana sasabihin ko eh. Kaya nandito naman sila sa ESA. Nasa ESA. Hindi. Ano yun siya? Yun naman sa EDSA, that's the expression of their right. Hindi. Kasi marami po doon. Totoo eh. yung expression of their right, yung naman, yung expression of the left, wala pa. Ganun lang siya. Ayos yan. Pastor. Right. Expression of the left. Pag sa nasa left yun, mga NPA na yun. Ayaw ko lang kasi yung mga NPA, pagka NPA, ano yun sila? Hindi yun dapat kinakatakutan. Kasi mga nice people around yun. Nice people around. Akala ko, no permanent. Iba yun pagka kung depende sa lugar yun. Pagka nasa bangkita ng Tondo, yung mga NPA yun. Kaya depende sa lugar. Yung nasa mga bangkita. Kaya ang daming NPA dyan sa Manila. Ewan ko lang dyan sa Batangas. Meron kayo NPA dyan? Kukunti dahil talagang fix ang address ng mga narito. Ganon? Oo. Ganon. Pero dati marami.
Dito sa lugar namin, marami dati. Pero ngayon, ay, wala na naman. Wala na. Oo. Opo. Kasi yung NPA dati, nagpastor na po eh. Okay. Maganda yun. Oo. Kaya na-influensyahan na yung simbahan. Oo. Kaya nag-NPA na sila. Oo. Oo. Kaya yun ang kaigihan doon. Pagpalang gabi po, mga pastor. Ganun yun po. Magandang gabi po. Kaya, Nagbili po si Bishop Wesley, may kausap lang po siya. Prepare lang daw tayo pagka siguro mga tayo natin makapasok lang yung iba. Pwede na po tayo mag-isa ng opening prayer and then habang iniintay natin yung makapasok si Bishop Wesley. May importante lang pong kausap. Opo. Magandang gabi po mga Wala pa sila Bishop Olores mga pastor. Tatay senior. Hintayin natin. Permission to speak po. Si Pastor Joel Corregay wala pa. Si Vice, wala pa yata si Vice. Hindi daw makapasok. Baka may na-signal nila. Baka po kuha ng maulan. Dito na pala si Vice. Pero mamaya, Nakita ko na. Wala pa. Permission po. Mayroon lang pong si Rev Marcelino yung proxy niya po na makikinig para i-relate yung important meeting po natin. Ano rin po ni Bishop Wesley po. Sige po. Okay lang po sa Bishop AJ ng Maragondon. Apo, representative po nila. Apo, palang gabi po. Hintay lang po natin muna yung iba bago tayo mag-start. Anyway, sabi po ni Bishop, nag-dealing siya na update lang muna tayo. Tapos ang agenda po kasi ng meeting ngayon ay para doon sa preparation ng Tribal Summit sa August 8. Tentative yung August 8 kasi bali nakapag-meeting kami nung nakaraan ng mga taga-Kalinga pero hindi sila kompleto. Kaya siguro ngayong gabi, mamaya papasok na Bishop, malaman natin kung tuloy na ba yung August 8 ng Tribal Summit sa parang po yun kasi ang pinakang yata natin ay sa December yung pinakang malakihan natin, but yung August 8 parang yung munang yung parang preparation muna kasi yung mostly po kasi sa mga yung sa Kalinga ay August 8 medyo malapit na July, August, parang na lamang yan, may isang buwan na lang. Pero preparation ko sakali kasi kung August 8 yun. Sabi ko kay Bishop, pakaalanganin kung August 8 natin gagawin yung summit. Mas maluwag, medyo mapagandaan talaga by December talaga siguro. Yan po yung ating topic mamaya pagpasok ni Bishop. Pero antabayanan lang po muna natin. Siguro mga ilang minutes pa. Sige po, tuloy lang po muna ang kumustahan. Kumustahan lang muna. Sophie.
Maganda yung kwentuhan ni Pastor Abel at saka ni Bishop Abelia. Puminantang. Medyo paano tayo ito magkamayan, hindi man tayo mag-abutan. Oo. Kaya magkakamayan na tayo sa isip. Sa spirit lang muna, spirit wall bonding. Oo. Ganon. Yung balak natin pupunta sana dyan, last month, hindi talaga, this month yun, no? Hindi natuloy. Gawa na ayaw siguro ko papuntahin mo na dyan. Kaya, yun, yung mga Bibles, dinala lahat dito. Ay ko. Kaya nga, hindi talaga kayo, pinagbigyan. Kaya, hindi kayo mabigyan. Pwede namang bumalik dito ng Manila yan, Bishop, kung sakali. Pwede. Pero ang gasto sa per box, Yun nga lang. 1,000 mahigit. Ganun. Pero mas mura pa rin kaysa bibili. Ay, opo. Kasi kung ilang po ang laman ng isang box? 28. Napaka po niyan. Mura na niyan. Wala pang 50. Magkaroon ng isang pag tayo namibigay sa mga namimili pa talaga tayo. Ayan, libre niya. Ganun. Yan mo't pagkako at pagka meron tayo, pwede man tayo maka-order. Yung isa, malapit naman na pagbalik nila, Bishop, pwede sakto lang. Kasi pagdating nila, iikot na naman ulit kami. Saan kayo iikot? Sa anong punong iikotan ninyo? Siyempre po, pag dyan sa Mindanao, di lahat iikutan. Pero tingnan natin, kasi medyo malapit yung August 8. Baka ayusin lang muna yung mga dito sa Manila, tapos maybe tatakbo na agad ng Kalingayan kasi para ayusin po doon, prepare ang place. Anyway, naka-ready naman na yung mga natin doon, mga tribo po. Hindi ko. Yun ang sabagay, punta ako ng Baguio tapos may nag-invite sa akin banda roon sa yung kina Kalida, mga Kalida. Kalida, opo. Familiar po yung mga lido na yan. Na attorney Kalida, ganon. Beko, hindi kasi kami nakasalida doon, kaya wala talaga. Malapit pa rin kasi Kalida Magandang gabi po, Bishop Elec. Nandiyan na ba? Opo, naka ka po, hindi ka naman naka-mute, kaya lang walang boses, hindi namin marinig. Bumubuka naman ang bibig mo, hindi lang namin marinig. Walang boses. Baka yung cellphone po ninyo. Yan ako napin ko si
Baka doon sila sa iba. Magre-report daw ngayon si Bishop sa yung update niya sa atin. Ga-update siya pa mamaya. Tapos yung preparation sa upcoming event sa Tabuk City, yun po yung pag-uusapan. Okay. Ano ngayon doon eh? Florida. Alas 9 ng umaga. Parehas na po oras natin. 9:30. Pareho lang. Panay ang kaway ni Bishop Felix, walang boses. Siguro naririnig niya tayo. Naririnig niya Ano ba tayo. kaya yun? Pero hindi natin siya marinig. Oo nga, ano. Oo.